Iniba ko na yan kasi nagreklamo yung client kasi hindi daw nag-function yung timer. So ang gagamitin ko niyan is yung normally open na contact. So dyan natin yan nalalagay sa may din rail. So kasya pa naman siya dyan. Yung supply niyan mga kirig dyan natin itatap sa main breaker niya. So sa miniature breaker. So line 1, line 2 per hour timer. At para maintindihan nyo mga kirig yung sinasabi ko doon sa actual. So ito yung mga kirig. So ito yung circuit breaker natin, no? So line 1, line 2. So yung 24-hour timer natin dito natin tinap sa line 1, line 2 ng breaker natin. So ladder lang to, ladder type lang yung diagram natin kaya ganyan yung pagka-drawing. So habang ang kanyang yung normally open ng 24-hour timer natin, pwede natin sa dito this video mga kirig, no? So insert ko tong 24-hour timer dito sa existing na controller natin dito kasi gusto nila may time yung pag on at saka off. Ang brand ng 24-hour timer natin dito is Unli, tapos naka digital ito. So meron naman ring analog. So sa previous video ko meron akong analog na nilagay or nakalagay ako na analog na 24-hour timer. So ang mga terminal contacts nito mga kirig is nandito is nasa ilalim, no? So ito yung for 220 volts AC at ito yung common, normally close at normally open. So ang gagamitin ko niyan is yung normally open na contact. So dyan natin yan nalalagay sa may din rail. So kasya pa naman siya dyan. Yung supply niyan mga kirig dyan natin itatap sa main breaker niya. So sa miniature breaker. So line 1, line 2. Pwede natin sa i-direct dyan. So tapos yung auxiliary contacts nito is insert natin sa coil either A1, coil ng magnetic contactor, either A1 or A2. So pipili lang tayo ng isang linya dyan kung saan natin insert yung normally open ng Unli or yung 24-hour timer relay. So dito pwede ko, nakita ko naisip na dito na lang ilalagay sa abang for float switch na since na hindi ito ginamit. So dito ko na lang itap yung normally open ng 24-hour time natin dito para medyo malinis yung pagkagawa. So pwede rin natin dito itap yung supply ng 24-hour timer dito sa timer, sa on delay timer natin. Kaso medyo puno na yung terminal. Kaya doon ko na lang ilalagay sa main breaker yung supply ng 24-hour timer. At para maintindihan nyo mga kirig yung sinasabi ko doon sa actual. So ito yung mga kirig. So ito yung circuit breaker natin, no? So line 1, line 2. So yung 24-hour timer natin dito natin tinap sa line 1, line 2 ng breaker natin. So ladder lang to, ladder type lang yung diagram natin kaya ganyan yung pagka-drawing. So habang ang kanyang yung normally open ng 24-hour timer natin, pwede natin sa dito ilagay, no? Or dito. Kahit saan dyan, basta maputo lang yung circuit ni magnetic contactor. Kapag desisyonan ko, dito ko ilalagay sa yung tinuro ko na terminal block, no? Itong linya na to is jumper. Ito ay para sa provision sana sa float switch sa tangke. So since hindi ito ginamit, so kinuha ko itong jumper na to at dito ko tinap yung normally open ng 24 hours. So magiging ganito na yan mga kirig, no? So magiging ganito na yan mga kirig. So ito na yung 24-hour timer natin na normally open. So dito natin siya nilagay. Sana na-gets niyo mga kirig, no? Kung napansin niyo, no, maraming kulang yung components natin sa circuit na to. Kasi sinortcut ko lang yung detalye about sa pag-insert ng 24-hour timer. So baka mabasa ko kasi walang latching, no, ng M. So ito yung stop, sa start tapos button, selector switch yan, manual, off, auto. So yung ibang components ng pilot light hindi ko na lang nilagay para madiretso ko na kung paano ko ginawa yung 24-hour or paano ko in-insert yung 24-hour timer na auxiliary contact sa existing control. Tinap ko na lang yung mga contacts dito, yung mga wire mga kirig kasi yung yung terminal niya is nasa ilalim at nilagay ko na ito sa din rail. Tapos niyan mga kirig ay tinap ko na rin yung supply niya doon sa breaker at yung auxiliary contacts naman niya ay doon sa terminal block ng para sa float switch. At ito na yun mga kirig, no? So tinap ko na dito sa ibaba. So kanina jumper yan. So ito naman yung patungo natin sa circuit breaker sa supply ng 24-hour timer natin. Ito yung phase failure. At di na siya dumaan sa phase failure at voltage sensor mga kirig, no? Kasi dinirect ko na siya doon sa circuit breaker. So kung kayo yung gagawa, pwede na idaan doon sa phase failure na mga kirig. So dito, hindi ko na lang dinaan. At kung napansin nyo, mandar na yung 24-hour timer natin magkarig, no? Kahit na hindi pa naka-on yung circuit breaker natin. So mandar yan siya kasi may backup battery yan yun. So just in case kapag nawala ng frente, so yung time niya is, yung actual na time niya is continue pa rin, no, mga kakirig. Try ko na i-on yung circuit breaker para i-set natin or i-program natin yung oras dito mga kakirig, no, kung paano mag-program. So ito na yung set natin. So ito yung gagalawin natin para
pumili tayo ng anong araw, no? Sunday, Monday, Tuesday. So, yan yung pipiliin ko everyday. Tapos, ang oras naman is, yung 1 is off. So, yan yung oras sa off. So, ano ilalagay natin na oras dyan? Iset natin sa hour. So, kunwari, alas 11, ilalagay natin sa 23, 21, 21. So, 23. 23 is 11. So, 11 siya mag-off. 11 p.m. siya mag-off. Tapos, ito naman yung sa aning hour or minutes. Palawa yan, minutes yan. Kung anong oras. Kung ilang minuto yung sa Bisaya pa, kida. So, 30 minutes ba or 40. So, yan. Dyan yung minutes to. Yung kasunod yan, yung seconds, yung may sex. So, yung seconds yan, kung ilang segundo. No? So, hour, minutes, and seconds dyan. Seconds yan, may seconds yan mga kirig. So, kaya, pagkatapos nyan, program nyo lang para sa on. So, ito naman yung on. So, ito yung pangalawang set, no? 2 set. Yung pangalawang set. So, ganun pa rin. So, 23, ilagay nyo sa 23. So, pwede nyo ibahin yung kada set mga kirig, no? So, kunwari, Sunday, Monday, Wednesday, Thursday. So, pwede nyo ilagay sa, kasi may 8 set yan mga kirig. So, pwede nyo iba-ibahin yung set kada, your settings kada ano. So, dito lang is, pinareho ko na lang yung lahat ng set mga kirig, no? Sa setup na to kasi hindi naman, hindi gusto ng client is, same lang, everyday siya, everyday, kumbaga everyday siya. So, naiintindihan nyo ba? Medyo magulo yung pagsabi ko. At ito na yung actual time natin mga kirig, no? So, it's 10:56 a.m. So, ito na, ititest ko. Hindi ko muna ibabalik yung motor natin. Itest ko na i-on yung motor. So, ayan, naka-on siya. Pero may mali ako dito mga kirig, no? Kung napansin nyo, naka-off yung monitor ng ano natin. So, iniba ko na yan kasi nagreklamo yung client kasi hindi daw nag-function yung timer. So, doon ko natap pala sa normally close yung para sa normally open. Pero okay na yan mga kirig, no? So, ganyan talaga ang buhay minsan. Masisipyat tayo, magkakamali tayo mga kirig, no? So far mga kirig, okay na yan mga kirig, no? Kasi iniba ko na yan. Double check na lang talaga pag sa susunod, no? So, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!